Hello and welcome again and welcome to our new PHP tutorial series. So ito na nga, sa video ito ay gagawin na natin yung pag-update ng data sa ating table. So first, start natin yung SAMP natin. Ayan, papansin nyo, in-start ko na. And then, of course, click natin ang ating browser para i-navigate kung ano na ang ating progress sa ating project. So, user info site. And then, to quick recap na kung ano na yung mga nagawa natin in the past, ay of course, dito sa ating SAMP, gumawa tayo ng project folder na ang pangalan ay user info site. And then sa Sublime, mapapansin nyo, dito ay gumawa na tayo ng ating index.php para i-display ang layout ng ating website. And then functions.php para sa pagmamanage ng pag-i-insert and pag-display natin ng data dito sa ating project. So mag-navigate tayo sa database natin by localhost php my admin. So itong database natin, sampledb, and then meron tayong isang table. So ang gagawin natin sa video ito ay maglalagay tayo ng facility para ma-update natin ang ating database. Kunwari, for example, itong Willie, Revi, gusto natin ma-update yung first name, last name, and age niya kung sakaling meron tayong mistake sa pagre-record ng ating data. So, first, let's navigate to our functions.php and simply add a new button. Simply add a new column pala. Copy natin tong column na nilagay natin para sa ating delete. And then, Ctrl-C. And then, Ctrl-V para ma-paste. Kung inyo ay itong kung i-refresh nyo ito, i-save nyo muna. Kung i-refresh nyo siya, mapapansin nyo nag-generate siya ng panibagong mga column para sa ating update. Kaso, syempre, kinapi-paste lang natin yung delete column natin, kaya yan yung nangyari. For now, i-leave muna natin yan. And then dito naman sa ating index.php, i-copy natin to, yung ating delete column din, and then i-paste natin siya. Kasi kung mapapansin nyo, wala siyang column head dito sa ating last column. So save, and then refresh. Rename natin yung delete ng update. And the same thing doon sa ating functions.php, i-rename natin yung button natin na update. Oops. Maghanap naman tayo sa Font Awesome na ngayon ng ating delete icon na ilalagay natin sa ating ng update icon na ilalagay natin sa ating delete button. Mapapansin nyo, meron ng bagong Font Awesome 6. Kakalabas lang yan. Edit, ilagay natin dito search and click natin. Para sa mga ngayon lang dito nagsimula mismo, para sa mga viewers na dito nagsimula manood ng kanilang tutorial kung paano mag-edit ng data sa database, ay hindi naman required na lagyan nyo siya ng icon. Pero para sa mga nagsimula na manood nung episode 1 pa lang nitong ating tutorial series, ay you are welcome to try. Paste lang natin siya dito banda, and then i-delete natin tong double quotation and palitan natin siya ng single quotation. Save. Then refresh. As you can see, makita nyo yung icon natin. Pag kinlik naman natin yan, ay syempre sasabihin niya na mag-delete tayo ng data kung gusto daw ba natin i-delete, pero syempre i-cancel natin. Magtataka kayo kung bakit yun yung sinasabi niya. Dahil ang tinawag nating modal ay ang tinawag nating function ay yung delete data. Kung meron man tayong function sa update data, ay hindi nyo pa makita yun sa ating script dahil hindi pa naman tayo gumagawa ng function na yun. So, first, gagawa tayo ng function para tayo ay makall natin yung pag-update ng data. So, function, pangalan natin ng setup update data. Sabihin natin setup update data dialog. And i-test lang natin. Mag-alert tayo ng text. This is working. Control-C natin tong setup update data dialog, and then i-paste natin siya dito sa ating delete data.
Save. Refresh. So pag click natin to, this is working. Ibig sabihin na tawag niya yung ating JavaScript na setup update data dialog. Pero nasaan yung dialog natin? So sa paggawa ng dialog ng modal na tinatawag nila na nag-a-appear dito sa screen, hindi tayo gagawa ng mano-mano. Best practice na gumamit tayo ng mga ibang APIs na nasa internet katulad ng Bootstrap 4 para ma-code natin o kaya mapabilis yung paggawa natin ng mga layouts sa ating website. Yun. So sabi dito, para magamit natin yung Bootstrap 4 ay kailangan natin kunin yung kanyang CDN. So dito, kunin natin tong link na to. And then Control C. And then i-paste natin siya sa ating head. Control V. Kung mapapansin nyo, sa mga unang nanood nitong series na to, sa mga stay tuned pa din hanggang ngayon, yung font asa, yung jQuery, gumamit din tayo ng kanyang API. At para makagamit tayo ng API niya, pinis natin yung kanyang CDN dito sa harapan, ay sa unahan ng ating head. Pangalawa, gumamit tayo ng Font Awesome para sa pag-display ng mga icon sa ating website. So, kinailangan din natin gamitin yung kanyang CDN or API na kailangan i-paste dito sa ating head para magamit natin yun. So, pati yung Bootstrap. Kaso, nagre-require nga lang ng medyo marami-raming CDN ang Bootstrap, CDN links ang Bootstrap. Kaya, ayan. Kasi medyo marami siyang ginagawa sa ating website para ayusin ang ating layout. So, for example, pinis na natin yan and then sinave natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa ating website. Click refresh. And mapapansin nyo agad ang lahat ng changes na nabago. Nabago yung font natin, medyo lumuwag yung ating spacings, and mapapansin nyo yung button natin ay hindi nakaayos sa Bootstrap layout. So, unahin natin yung button. Para maging Bootstrap layout yung button, ay lagyan lang natin ng class, dalawang single quotation, btn primary. Sa update pa lang natin in-apply ang Bootstrap na yan. Pero mapapansin nyo na yung update natin ay mas gumanda na yung layout niya. So, ano ba ang Bootstrap? Sige. Bootstrap 4. Search natin sa Google. Introduction to Bootstrap. Sabi dito, ang Bootstrap daw ay hanapin natin yung description. ito. What is Bootstrap? Ay, mukhang makita naman na natin dito eh. So, what is Bootstrap daw? Sabi dito sa W3 School, Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier development. So, mali pala ako doon sa API siguro. Framework pala siya. Ay, tama. API na din siya kasi syempre, kinukuha mo din siya. Technology siya na kinukuha mo sa ibang source. So, Bootstrap includes HTML and CSS-based design templates for typography, forms, buttons, tables, and etc. Bootstraps also give the ability to easier creative responsive gives you the ability to easily create responsive designs. So, ang Bootstrap ay parang pre-made design siya na i-apply mo sa website mo kung hindi mo hilig na mag-design manually. So, kailangan mo lang i-remember yung mga class niya para syempre ma-apply mo siya sa HTML element natin katulad ng ginawa natin dito sa update. And then the same thing na gagawin natin sa delete. Class is equal to btn dash changer. Yan. Para lang maging red siya. Itong Bootstrap naman ay optional siya, pero syempre I recommend na gamitin nyo kung hindi nyo pa siya alam gamitin ngayon. Makapansin nyo medyo out of place yung ating table, so kailangan din natin siya lagyan ng ating Bootstrap class.
So dito sa table, lagyan natin siya ng class. Para naman sa bootstrap table ay kailangan lagyan natin ng table stripe, and then space table border. Save. So dahil ito ay PHP tutorial, hindi ko muna i-detalye sa inyo kung paano talaga nag-work si Bootstrap. Mga mga pa-segue lang gagawin natin. Uminom muna ako ng kape ko kasi kakagising ko lang eh. So, paano tayo makapag-create ng dialog pag kinlik natin tong update? Yung dialog na nandito mismo sa screen. So, para makapag-create ng Bootstrap dialog dito sa baba ng table natin ay pwede natin ilagay na simulan nyo, gayahin nyo lang ako, div class modal, div class modal dialog, div either div class modal content, div class modal head and modal header, and div class modal body, h4 class modal title, and then add something here dito sa ating paragraph. So save natin, and mapapansin nyo hindi siya nakikita dahil kailangan pag kinlik natin tong update, doon pa lang siya makita. So lagyan natin ng ID itong ating modal dialog, ID update dialog. Copy natin yan, save, and then para ma-connect natin siya dito sa ating button, maglalagay tayo ng data toggle. Dito sa update button natin siya nilalagay, baka na-confuse kayo, sa delete nyo ilagay. Data toggle modal, data target. Kailangan talaga itong number sign pag itatawag tayo ng ID, and then i-paste natin si update dialog, which is ito. So save, refresh, update. This is working, and then may magpapakita na modal dialog. Kaso, bakit lumalabas pa din yung ating this is working alert? Kailangan natin siyang tanggalin. Pero don't be confused na dapat hindi nyo tanggalin nyo to, kaya kakailanganin natin to para ma-retrieve yung data natin. Syempre, yung kailangan natin i-retrieve yung data natin dito na first name, last name, age, kasi i-display natin siya dito for editing purposes. I'm sorry. So let's continue. Inom lang ako ng kape, wait lang. Ito na, let's continue na. Okay, so paano natin ngayon i-display yung first name, last name, and age natin sa ating update dialog? So dito sa loob ng ating update dialog ay first mag-create muna tayo ng tatlong inputs, which is yung first name, last name, and age. So para doon, div class syempre nagko-code na tayo using Bootstrap, so it might be a good idea na turuan ko na din kayo ng a little bit of Bootstrap, or kung alam nyo na well, siguro pwede nyo naman skip ng onti to. So pero syempre ina-advise ko na yes, just go to the flow, kasi doon naman talagang learning doon naman ang learning nangyayari. Form control label first name input type text. So refresh natin yan.
Then mapapansin nyo yung first name natin, mali. Dapat form group pala to. Save. Update. And then mapapansin nyo na hindi pa nag-a-apply yung Bootstrap natin dahil at yung ating input dialog ay mukha pa ding native input dialog ng ating browser. So para maging Bootstrap input dialog yan, yung HTML element na yan, ay kailangan natin siya lagyan ng class. Class form control. So, ang Bootstrap ay merong class sa every single HTML element para lang for the sake na mabago ang kanyang layout. Katulad nitong table and then ating button. As well as inputs. So, ayan, mapapansin nyo medyo gumanda na siya. Naging Bootstrap layout na siya. And then, yun din ang gagawin natin sa ating last name and age. So, you can copy this and then paste right away. Babaguhin nyo na lang yung text, last name, and age. Pero sa ating age, kailangan natin gawing number yan. Kasi hindi naman text ang ating age. Age is a number. Update. Yan. Kung masyado kayong nalalakihan naman sa delete or update button natin, syempre nasa Bootstrap din yan. So, you can add na btn SM means BTN small, and then sa update natin ay gawin din natin BTN SM. So refresh, yan, medyo lumiit na siya. Komportable kasi ako sa ganitong layout. And then siguro bago tayo mag-proceed, lagyan na din natin siya ng spacing sa left and right corner niya. So para magawa 'yon, magsisimula tayo dito sa ating form and then scroll pababa and then mag-e-end tayo dito sa ating table. So cut nyo muna and then div class container and then paste nyo ulit, save. Then refresh. Yung container na yon ay kinuha din natin sa ating Bootstrap. Hiniram din natin to sa Bootstrap framework natin. Kaya nagkaroon siya ng automatic spacing dyan sa gilid. Mapapansin nyo pag niresize natin, yung spacing na yon ay nagbabago din. Kasi importante ang Bootstrap kung gusto nating i-run yung site natin sa mobile. Kasi automatic na yung pagiging responsive ng ating website na kung ginawa nating mano-mano ay it takes a lot of time and effort talaga. Kaya nire-recommend ko na gumamit kayo ng Bootstrap, hindi dahil sa hindi kayo magaling mag-CSS, kung hindi dahil sa convenience. Kasi yung Bootstrap naman hindi naman to fixed dynamic to, pwede mo siyang i-tweak para umayon sa iyong style. Ang kinukuha lang talaga natin dito ay yung responsiveness. Yung design ay you can manage to modify it naman. So proceeding, masyado tayong maraming distraction. So eto na. Then second, kukunin naman natin yung finally, i-retrieve na natin yung first name, last name, and age natin. So para magawa yon, sa ating update ay kung mapapansin nyo, kinapin natin lang yung delete button natin and then ginawa natin siya update. Meron pang natira yung delete button na proper na attributes doon sa ating update na hindi pa natin dinidelete, which is yung record ID. Itong record ID ay gagamitin din natin, i-utilize din natin yan kasi gagamitin din natin siya sa ating update function. So ganito yan. Para makuha natin yung record ID dito sa ating update function ay gagawa tayo ng control obj na nagre-represent ng ating button kasi tinawag natin siya, tapos may this tayo. Kailangan itong this may magre-represent yan dito sa ating function na to, which is yung control obj. And then try natin i-alert yung ID natin, yung record ID natin sa ating update button kung nakukuha niya ba yan. Record ID ang pangalan, copy paste, copy lang natin yan. And then mag-create tayo ng variable, record ID, ID, $, control obj, and then data. Anong kukunin nating data?
yung ating record ID. Control C, Control V, save. And then yung record ID, pupunta dito yung ating Control OBJ record ID data. I-alert natin ngayon yung ating record ID variable. Control C, Control V, save. Update. So, nakuha niya yung 7. So, saan natin kinuha yung 7? Kay Willie Revy 22. Yung record ID ni Willie Revy ay 7, which is, yes, it matches. Nag-reflect siya sa ating table. So kung mapapansin nyo, ang boring naman nun, 7, di ba dapat ang kukunin natin first name, last name, and age. So, yun na nga yun eh. Yun yung ating trick. Kailangan natin yung 7 para i-reference, para makuha yung ating data sa ating database, katulad nung pag-delete natin sa ating data nung last video. So, dito naman sa functions.php, kailangan ulit natin ano bang tawag dito? Kailangan ulit natin create ng new function. So, mag-start tayo sa case, and then pangalan natin yung function na yun na get single data. So, get single data, mag-create na naman tayo ng panibagong query. Para mag-get natin single data na yun, select everything from, of course, TBL user info. Ito siya. Where ID is equal to double single quotation, and then double quotation ulit sa loob, $, underscore post, record ID. Copy na lang natin tong sa delete natin. Control C. Actually, hindi yan eh. Copy natin tong nandito sa insert data natin. Control C. And then Control V. Para sa mga first time na nanood nitong tutorial na to at dito nagsimula, para mapaganon nyo tong go to page, kailangan nyo lang buuin itong function na ito sa inyong PHP file, yes. Inom lang akong kape. So, dapat, hindi pala natin pwedeng gawin to kasi kukunin nga natin yung data. Hindi naman tayo mag-i-insert ng data. So, kailangan pala nating gawin ay kung ano man yung masaselect nating data sa ating database with the reference of record ID, ay kailangan nating i-return ng buo yun. Kailangan natin siyang ibalik or i-display dito sa ating JavaScript. To do that, kailangan yung i-echo yung ating MySQLi fetch array, and then sa loob ay MySQLi query, of course $sign connection ulit tayo, and Q. Yung Q natin, ito siya. Yan. Control save. Pero ang problema ngayon ay paano natin makukuha si get single data naman, paano natin siya mararan. Of course, gagamit ulit tayo ng ating paboritong Ajax na magagamit lang natin pag gumamit tayo ng jQuery API. So to do Ajax, kailangan natin type post kung ano yung sending method natin, URL ulit kung saan natin kukunin kung saan natin puhugutin yung ating functions, which is sa functions.php. Data, of course, kailangan natin ng tag kasi nagre-require yung ating functions ng tag para mapili niya kung anong mga function ang papaganahin niya sa ating switch statement, which is ang gagawin natin, syempre get single data, control C na natin yan, and then, pag tinype natin na tag dito ay double quotation paste. Ano ang next na nire-require ng ating get single data? Nagre-require siya ng record ID. Control C natin yung record ID na yan. And then paste natin yan.
So ano ang ilalapat natin sa ating record ID? So of course, yung record underscore ID na kaninang in-alert natin sa ating alert. Yes, kailangan kaninang dinisplay natin sa ating alert. Success. Dito naman sa success, kung ano ang gagawin niya pag nag-success na yung ating Ajax sa pagkuha ng data. Oo. Of course, i-alert natin yan para makita natin kung nakuha niya nga yung ating data sa ating database sa pag-select natin ng ating ID. So, save. Alert data. Hopefully, gumana siya. So, refresh. Hindi ko na-expect na magpakita siya sa ating first name, last name, age. Sabi dito, array to string conversion is blah blah blah. Kasi yung ating binigay na data ay isa siyang array element. So hindi ka pwede magpasa ng array element sa ating Ajax kasi ang nababasa lang nito ay string. So kailangan natin gawing string ito, kailangan natin siyang gawing text. Pero may way naman yun para ma-convert natin siya sa text. Control X lang natin to. And then just type JSON encode, paste ulit natin yun. So save, refresh. Makita nyo, nakuha niya si Renz. First name, Renz Steven, last name. Mapapansin nyo si Renz Steven yung nakuha niya sa ating database, which is tama naman kasi si Renz Steven yung pinindot nating column. Pero pag kinlik natin yung Willie, si Willie yung makukuha niya. Nakuha niyo yung Willie na first name, yung last name, and then yung age. So, etong data na to, ang tawag dito ay isang JSON array. So, ang JSON array ay set of data na nakalagay sa ating database. So, kung hindi niya pa alam yun, ngayon malalaman nyo na. So, paano natin malalagay yung ganun kagulong string dito sa ating inputs? So, simple lang. Yung base, gagawin natin siyang alert. Yung in-alert lang naman natin siya para makita natin na yun yung data na yun. Ang gagawin natin, syempre dito napasa yung data na kinuha natin dito. Lagi naman, kasi ganun din naman sa delete natin. Ang gagawin lang natin ay data. I-convert natin siya sa JSON. Parse. Ano ang JSON parse natin? Of course, yung data ulit. And then, pwede na tayo mag-alert ng specific element nung ating data. Control C. Pero, pag mag-alert tayo ng specific element nun, kailangan natin tawagin yung kanyang column name. Kunwari, gusto natin tawagin yung first name lang, last name lang, or age. So, subukan natin yung first name. Save. And then, refresh. Dapat i-alert niya lang yung first name. Ayan, first name lang in-alert niya. Kung gusto nating last name lang. Siyempre, ina-alert lang natin para ma-check natin kung siya nga yun. Ayan. Jackson, tama, di ba? So, hindi natin siyang kailangan i-alert lagi dahil nga ang purpose natin ay ilagay siya sa ating first name, last name, and age. Pero paano natin magagawa yun? Paano natin makukall tong tatlong to? So, lagyan natin ng ID dapat. So, ID para matawag natin yung first name, INP, F name. Dito naman sa last name, INP, last name, i-ID natin. And then dito sa age ay INP, age. So, INPF name, INP last name, and INP age para matawag natin sila. So, delete natin ulit ang alert na for debugging purposes lang. And then $sign, tawagin natin unang-una yung first name. So, na-mention ko kanina na para makapagtawag tayo ng ID ng isang element ay kailangan natin ng $sign. $sign, INP, F name, first name. Yan. And then that val, para makakuha natin yung value niya is that val.
makapaglagay pala tayo ng value hindi makuha. INPF name, ang value niya ay data. Ano ang column name ng data na kukunin natin sa ating database? Para sa first name input is first name, of course. First name. So, save natin and then try natin siya. Ayan, nakuha niya na yung Willie. So, the same thing goes to Control C, Control V, Control V. The same thing goes to INP last name, Control C, Control V, INP age, Control C, Control V ulit para ma-copy paste natin. And then, of course, last name and age, which is kinuha lang natin sa ating table, last name and age. So, save, refresh, and click natin yung update. So, wow, ayan, nakuha na natin siya ngayon. So, try natin Michael Scott, nakuha din natin Michael Jackson, nakuha din natin siya. So, kailangan meron tayong save button kung sakaling gusto natin i-modify ito. Kasi pag minodify natin ito, tingnan nyo, hindi naman siya nagsisave eh. So, kailangan natin mag-create ng save button yun sa ating modal dialog. To do that, ay kailangan natin mag-create ng modal, meron tayo kasing modal header, modal body, kung saan nakalagay yung ating input. Sa modal header, wala pa pala tayo nalalagay, no? Sa modal header, ilagay natin na edit data. Save. Refresh. Ayan, edit data. Tapos wala pa tayong X icon. To create an X icon, A, tapos $sign, close ba yan? Save. Oops, tingnan natin kung paano. Components. Kung paano tayo create ng close button sa ating modal. Modal. Ayun, modal. Tingnan natin kung paano niya ginawa yung close button. Ayun. Dapat pala end times. Okay. Akala ko end close. Ito na. End times na. Save and then yun. Meron tayong close button. Pero syempre, ang liit-liit. Meron pa tayo lalagay dyan. So pag click nyo yan, pag click nyo yan, may mangyayari nga kasi nagre-refresh naman yung page natin. So, ito pala, dapat nilagay na lang natin dito. Button. Plus, tanggalin natin tong href. Plus, close. And then, plus modal dash dismiss and then close. Tama ba? Tingnan natin yan, wait lang. Sa pag-create ng close button, class close and data dismiss pala. Okay. Na-forgot lang. Tama yung class close natin. Pero dapat data dash dismiss. Ano yung dismiss natin? Yung ating modal. Save. Yan. Pag click natin, dismissed. Sobrang galing mo talaga. Ayan. Next ay kailangan natin mag-create ng save button para ma-save natin yung changes. So dito sa modal body, mapapansin yung end niya ay ito. Mag-new line tayo and then create tayo ng panibagong div. Class nun ay modal footer. Save sa modal footer natin, may create tayo ng button sa loob. Save changes. Save. Update. Yun, may save changes button tayo kaso mukha siyang Thinx. Kaya lagyan natin siya ng class.
btn primary, and then refresh, update, save changes. Kaso pag click natin yung ating save changes, pag click natin yung save changes natin, walang nangyayari. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa tayong nilagay na function. So ang next na gagawin natin ay dun sa save changes natin, lagyan natin siya ng type submit. Kaso, ang type submit ay para lang sa mga HTML forms. Tama, di ba? Kasi, no, sa first time na nag-create na HTML forms, meron tayong type submit. Ito yung form na to ay, ang use nito ay yung pag i-insert ng data. So, napapansin nyo, meron siyang form tag sa taas and baba. So, yung buong model natin, Control X natin yan, and ipapaloob natin siya sa ating form tag. Form tag na may action. Form tag na may method. Ang method ay post. Of course, kasi post ang ginagamit natin para makapag-send ng data. And then paste natin. Mamaya makalimutan nyo i-paste. Ayan. So sa actions natin, of course, saan pa ba natin hinuhugot ang ating functions kung hindi sa functions.php lang naman? Functions.php. And para makapili tayo ng ating functions na papaganahin sa functions.php, kailangan natin ng tag. Pero hindi Ajax ang ginagamit natin ngayon para makapag-send ng tag. Kung hindi, manually forms. So, makikreate lang naman tayo ng panibagong input na type hidden para hindi makita yung tag natin. And then, value is kung ano man yung ilalagay. Of course, sorry. I'm sorry. Natchin ako. So, ano yung value? Siyempre, yung nakalagay ditong case. Kung ano ba, meron tayong case ng insert data, display data, etc. Mag-create lang tayo ng panibagong case para sa updating ng ating data. Update data. Control C, yun yung value niya, update data, and the name is tag. Kasi nasa loob ng tag natin yung update data text para ma-select niya itong case na to, itong code block na to. Ayan. Save. So, save natin. Mapapansin nyo yung ating new tag, yung new input natin ay wala dito kasi nakalagay sa kanya hidden. So pag gusto nyo i-reveal yan, which is unnecessary, ginawa siyang text, ay mapapansin nyo update data. So gumawa lang tayo ng paraan para makapagkasa ng tag. So talagang dapat naka-hide yan. So meron ng papatunguhan yung ating form. Ang kailangan naman natin ay lagyan ng name yung ating mga inputs. Siyempre, kailangan natin yung name sa pagpapasa ng post element. So, ang name nito, fname, name nitong isa ay last name, lname, and name nito ay age. Itong age, input natin. So, keep in mind yung fname, lname, and age. Kasi ilalagay natin siya dito sa Q variable. Para makapag-update ng data, gamitin nyo ang update, anong table user info, anong i-update nyo sa kanya, anong isa-set nyo sa kanya ay, ang isa-set nyo sa kanya ay yung first name, last name, and age. First name is equal to double single, last name is equal to double single quotation, and then age is equal to double single quotation. Of course, kailangan natin i-concatenate yung ating post value na first name, na fname, lname, and age. So double quotation dalawa, dot, and then dito double quotation dalawa din, dot, and then dito ay double quotation, dot, dalawa din, dot.
Ano ang unang post element natin? Fname. Kung ano yung value nitong fname ay mapupunta ngayon dito sa underscore post. Ano ulit yung name niya? Fname. Fname. The same thing goes to our last name and age. Sa last name, siya ay lname dito. Lname. Sa age ay, I think age din naman. Save. And ayun, age. So again, kailangan natin i-execute yung query na yan. And then dito na natin kakailanganin yung ating ginawang function sa ating insert data. Paste natin yan. Ito lang naman siya. Oh. Pero nakalimutan natin kunin yung result. Alam nyo kung bakit kinukuha ko to at pinipaste ko lang dito. Dahil tingnan nyo, dito sa result, connection, queue. Yung queue natin, paras lang naman sila ng variable name, which is queue. Yung queue na yon, in-execute natin siya sa result. Tapos yung result natin, tinignan natin kung nag-success ba o hindi. So pag nag-success yung pag-update natin ng data, nakalagay dito ay successfully submitted. Pero ang lalagay natin dyan, updated na. Dito naman, unable to insert data, babaguhin lang natin yan. Unable to update data. Kung sakaling nagkamali, which I doubt naman na mangyayari. Kasi medyo malinis-linis naman yung ginawa nating code ngayon. So, babalik lang siya sa index.php once na nag-execute yung query para i-update yung ating data. Which is ito, yung ating form. So, let's see ngayon kung mag-update na siya. Refresh, update, Willy, Revi, Liame. Tama ba spelling? And then age 69. Save changes. Wow, successfully updated. Kaso, ang nangyari, lahat naman nag-update. Bakit? Anong nakalimutan natin gawin? Oh my God. Ito ang mahirap. Kasi wala tayong where. So, sabi dito, update table info set, first name, last name, and age. Pero hindi natin tinukoy kung ano lang yung i-update nating data. Dapat si Willy Revillame lang, it turns out lahat na update natin. So, this is a disaster. Pero it's okay dahil hindi naman to real website. Ito ay ating, syempre, learning, ano lang natin to. Normal na talaga nang nangyayari yan. So, advice ko sa inyo na maging extra careful sa pag-execute nyo ng query. Kasi, minsan, pag nagkamali kayo, hindi yung kung ano yung gusto nyo, hindi yun minsan yung nangyayari. So, kailangan natin lang naman magdagdag dito ng where. Where ID is equal to double single and then double quotation dot na ipinasa natin gamit yung data, which is wala dito kasi first name, last name, and age and tag lang naman yung pinasa natin. Meron tayong nakalimutan, guys. Kailangan natin mag-create ng panibagong input. Lagay muna natin type text and ID is equal to record ID. So, save and refresh. Dito dapat sa ating record ID input ay dapat malagay dyan yung ID ng data na nandito sa ating table. So, to do that, diba nilagay natin yung first name, last name, and age natin using our setup update dialog function. So, magkailangan lang natin pala mag-add pa ng panibago. And then dito, ID dapat. And then, imbis dito ay fname, ay ilagay natin yung record ID natin na dito. Record ID. Itong record ID text natin, dapat malagay dyan yung ID natin. Kasi ipapasa din natin yan doon sa functions.php natin. Siyempre, para to specify kung ano lang yung data na kailangan natin i-update, dapat kailangan natin ng ID reference, which is nandito. So ngayon, dahil nakuha na natin yung ID niya, ay of course, i-hide natin yan by doing type hidden.
Itong record ID input na to, lagyan natin siya ng name, rec ID. It means record ID. Control C, save, and then gagawin natin siya ditong isang post element. Ulit. And then name niya ay rec ID. Don't be confused sa ID dito at name kasi magkaiba sila. Yung name ang ginagamit natin para makapagpasa ng manual post data dito. So save, and then ayan. So dapat kung kunyari second column na will reveal niya, may ginawa nating Vermilion alatad, age ay 22, save, si Vermilion lang dapat yung ma-edit. So just remember na nagkamali lang tayo kanina, kaya yun nga nangyari yung unfortunate mistake natin na na-update natin lahat ng data. So eto, ngayon in short gumagana na yung update natin, pero ayusin lang natin to. Billy Pilsh 23, save. Yes, it's working finally. Ayun na natin dito, Michael Scott from my favorite series, The Office. And lastly, baguhin natin ito, gawin natin Paloma Coco ng 22. Ayun. So our update function is finally working. Pero as I promised, kailangan natin ayusin itong ating pag-i-insert ng data. Kasi napapansin nyo, pag nag-insert tayo ng data, kahit walang laman, nagsasubmit pa din. You can delete that if you want by our delete function. Kailangan lang natin, kung gusto natin